ng yung bagong project namin, which is called DSWD Help. So it's called DSWD Harmonized Electronic License and Permit System. Mahilig po kami sa acronym sa DSWD. So basically, for 2 years, yung project na ito na in the making, we wanted to digitalize and streamline our regulatory processes po. Particularly, my bureau is Standards Bureau. So yung lineregulate po namin, yung mga SWADA or Social Welfare and Development Agency, mga non-stock non-profit po ito na social welfare yung cost nila. So what we do, we register, we issue license to operate, we accredit, and we issue public solicitation permits and yung mga certification for duty-exempt importation. Kapag yung mga SWADA po gusto mag-receive ng donations from abroad, in order to receive duty-free importation from Department of Finance, kailangan po ng certificate from DSWD. So, dati po kasi yung process, manual siya. You have to go to the field office, you have to go to the central office, you have to print everything. We had a lot of documents to be submitted. Ngayon, we do it online. So, yung tagline po namin ngayon, don't fall in line, go online. So, ngayon po, you don't have to go to the field office, you don't have to go to the central office, you just have to type in yung website which is helps.dsw.gov.ph. Mag-login ka doon, mag-create ka ng account, fill up the application form, upload your documentary requirements in PDF form, and within 7 working days, makuha mo na po yung application, ay yung lisensya nyo po. So, ganun po yung process niya. Ngayon po, digital lahat ng mga applications namin for the licenses and the permits po. Licensing giving power ang DSWD. Yes po. Matagal na po, pero may siguro mga more than, I would say mga more than 20 years na po. Pero yung legal basis po namin doon, so for registration, license to operate, and accreditation, we have RA 10847. Si public solicitation, linista ko po yung mga legal basis. So yung mga executive order po namin for public solicitation, 1998 pa siya, 2001 pa po. And yung duty exempt importation of donation, RA 10863. So, as early as 1998, nare-recognize na po yung regulatory power of DSWD. Ma'am, kasi matagal din po ako nag-cover ng DSWD. Anong kaya ni? Yun kasing donasyon, lalo yung galing abroad, yan ho yung pinagmulan ng ukay-ukay. Paano po natin ma-check yung talagang donasyon, lalo na sa gamit, damit, ay napupunta sa donasyon, at hindi napupunta sa mga bentahan ng ukay-ukay. Yes po. Dito po, so, na-mention ko po kanina, meron kami ini-issue na Certificate of Duty Exempt Importation. So, ito po, kapag kinukuha nyo po sa amin, nagpapasubmit po kami ng distribution plan. So, yung nangyayari po, i-itemize nyo, sino ba yung intended beneficiaries, ano yung intended mo na ibigay. Tapos so ngayon po sinentralize namin yung regulatory power, pero sa field offices po, yung iba-ibang DSWD staff doon, sila yung in charge sa monitoring. So, kunyari may naka-schedule po na distribution, si DSWD pupunta po siya doon sa distribution para ma-determine kung talagang napunta siya sa intended beneficiaries po. Tapos kung kunyari may kulang or hindi nabigay siya sa kung kanino dapat, nare-report po sa amin. Tapos ibig sabihin nun, hindi ka sumunod, mare-revoke yung certificate mo, may possibility ma-blacklist ka pa sa amin kasi nagsinungaling ka. So, E to E, end-to-end. Yes po. Kasi may guest tayo na mga eksperto sa paglaban sa laundering. Ma'am, sino nagbabalyo ng donation? Let's say, sinabi nila may parating na donasyon na nagkakahalaga ng 1 bilyong piso. Yun ho ba'y tinatanggap ninyo na gano'n na lang ang halaga? O matawag doon, ina-account ko pa, baka naman sa 10 milyon yun. Gusto lang gumamit ng tax break. Opo. Yung ginagawa po namin, so sa distribution plan po na sinubmit at saka yung application form, naka-itemize siya. Pero in terms of DSWD po, yung concern lang po namin, sinacertify lang po namin na merong NGO na nag-exist, na kapag dinistribute doon, pupuntahan namin siya. Tapos yung certificate po na yun, dinadala po siya sa Department of Finance pa. So hindi pa po siya final na sa amin po nagtatapos. Kailangan po siya i-validate ni DOF. Tapos si DOF po ini-endorse niya kay customs po. Tapos pagdating ng goods, dun po dinidetermine yung mismong goods po at saka yung mga values niya. So parang for verification pa po siya kay DOF po. So hindi makakalusot yung
nag-jack up ng halaga ng kanilang donasyon for tax purposes. Hindi po makalusot. Madami rin po kasing nagmo-monitor ng movement of goods din po. Sige ma'am, using the Internet of Things, para dyan, ilang human intervention ang natanggal ninyo? Yes po. Ngayon po, yung human intervention, dati po yung registration and license to operate, dati 20 days kami nagpo-process po, 20 working days. Ngayon po, 7 working days na lang po. If I may po, may ano lang din ako dito, i-share ko lang po. Kasi nung nag-streamline and digitalize po kami, hindi lang po namin ginawa at the front end, ginawa rin po namin siya sa back end. So, na-determine namin may mga redundant steps at our back office din na parang technical staff, admin, tapos babalik na naman sa other admin. So, yun yung reduce namin, yung dun sa mga steps na yun. Dati, may 49 na client steps. Ano po kasi kami, bago kami mag-streamline, nag-focus group discussion kami, we did it all based on data. So, talagang ginawa namin, nag-time and motion study kami. Saan ba nagtatagal? Kanino ba dumadaan ng papel? Dati, 49 client steps. Ngayon, 12 na lang po na client steps. So, maski yung dun po sa, yung na-mention ko po, yung Certificate of Duty Exempt Importation of Donation, dati, si Secretary po yung nagsasign na ng certificate. So, madami po tayo, syempre, mga safeguards, mga steps tayong sinusundan. Ngayon po, nung inaral namin yung mga legal basis, dinelegate na po namin ito kay Director, which is myself. So, na-reduce na rin po yung steps in that sense. Opo. So far, actually po, yung certificate po namin na ini-issue, it's just for the purpose if you want to receive duty-free importation. So it does not prevent naman po yung SWADA na mag-receive ng donation, pero magbabayad po ng taxes, ganun po. So, yung minomonitor lang po namin, yung mga gusto mag-avail ng service na duty-free importation po. Pero meron din po kasing nag-opt na bayaran na lang. I understand na yung mga ukay-ukay, illegal pala. DSWD policy po, hindi po kami nag-aalaw ng donations na used clothing. Yun po. For health. Yes, for health purposes. Ano pwedeng i-donate? Mga food in kind, pero yung major exception lang po namin is used clothing. In addition. Yes. Kasi nga doon sa issue ng ukay-ukay. Yes, opo. Integrity purposes na rin, opo. So yung ukay-ukay dapat illegal na rin. So, at times, beggars can be choosy. Sa yung mga high-end, halimbawa, kotse, hindi pwede rin i-donate sa inyong dadaan. Marami kasi ako nakikita donated by people of gano'n, lalo sa mga NGO. Pwede naman po yung kotse. Wala naman po kaming prohibition dun sa guidelines namin na with regard to the donation of cars po. Yung only na pinaprevent lang po namin is yung sa used clothing po. Pero syempre po, parang I guess titignan din, it's a case-to-case basis. Pag nakikita mong luxury car, siya na mukhang may isa-circumvent siya or anything para lang ipasok. I think that's a red flag na dapat tinitignan din po. So if ganun po, we're gonna have to contact the concerned agency na parang, hey, mukhang may papasok na luxury na car. So parang i-raise din po namin sa dapat sa customs, sa DOF. So may mga engagement din naman po kami. Ma'am, dyan ba sa inyong, kasi online yan kapag po merong malawak ng disaster na nangyari sa ating bansa, the thing is, may nagiging paboritong lugar. Doon na pupunta yung donasyon galing sa ibang bansa, nung nalilimutan. Kasi halimbawa ng Yolanda, marami dyan doon sa lugar na nababalita, yung dalawang isla. Pero yung Yolanda, halos kalahati ng Luzon, tinamaan, halos buong Visayas. At maraming nagiging paborito yung mga donors, lalo na pagka medyo magaling magsalita yung gobernador o yung mga mayor. Nare-regulate nyo ba yan na para spread the butter? Yes po. Not in that sense po, hindi po namin siya dinidistribute yung parang kailangan evenly distributed yung donations po. Pero kunyari, ipapasok ko na lang po dun sa public solicitation namin na regulation. So, kunyari po, nakikita natin sa disasters, may sa Facebook, ganyan, may nag-fundraising, parang we want to help out this specific region kasi natamaan sila ng typhoon. Kapag may mga public solicitation po na gano'n, dapat kumukuha ng permit sa amin.
So yung pag kumukuha po ng permit sa amin, meron din po siyang distribution plan. Sino yung intended beneficiaries mo? Sino yung ano yung region na tutulungan mo? Then after that, after 2 months, pag nag-expire na yung permit mo, kailangan mo mag-submit ng mga reportorial requirements sa amin. Talagang natanggap ba ng mga beneficiaryo ito? Magkano yung nakolekta mo? So i-accounting natin yan. So very strong kami in terms of requiring the monitoring reports kasi if hindi sila nag-comply, hindi ka na pwede mag-renew, pwede ka rin ma-blacklist sa amin. So it's very critical for us to see yung kung paano napupunta yung nasusolicit na pera ko. Nabanggit yung Facebook, well, parang first time ko naka-interview ng abogado galing sa DSWD. So halimbawa, kasi uso ngayon yung social media, meron ko nakikita doon, parang, hindi naman yung GoFundMe. Parang yung pusa ko napilay, tulong naman sa may kababaang loob, ito ang GCash number. Nagugulat ako minsan, yung haba nung nagre-react. So yun pala technically, as a lawyer that you are, dapat pala ito anything na hihingi ng pera in public yung kinakailangan na may permit from the SWD. Yes po. Yung under the PD 1564 and yung EO15, EO24, parang yung causes po na rin-regulate namin is public welfare and charitable. So, kung ganun po, if kunyari specific to a cat, parang hindi naman po siya, I think, public welfare. Ano lang yun. Ginamit ko lang example para magpakyot. Pero kasi ang Yes po. daming fundraising Totoo po. Scam. Yes po. So, yun din po yung pumapasok sa amin actually. Parang, minsan may mga nagtatanong, parang, kailangan ko bang magkuha ng permit? Ayun po, example po. Kaya po na-mention ko rin po yung cat. Kasi, we have a lot of inquiries na, minsan, madami po sa Facebook ngayon actually with regard to animal causes. Pero, kunyari specific na pet po siya, sinasabi po namin hindi. Kasi parang hindi naman talaga siya public welfare or charitable na purpose. So, it's a case-to-case basis kung ano po yung pinapasok sa amin. Pero yung nakikita po natin sa Facebook, kunyari yung sa disaster po, kunyari may medical na need na, kunyari fundraising po, yun din po actually na-regulate din namin. So pag hindi welfare, hindi dadaan sa inyo? Hindi po, hindi po. So pwede ako mag-fund for an art, hindi ko pwedeng hulihin. Kasi hindi, may art na ibinibenta ko, tulungan niyo ako, mayroong painter na gano'n. Anything that is not for welfare, wala kayong regulation? Wala po. Opo. Hindi ba loophole yun? Actually, it could be a loophole po and mapapansin niyo po, na-mention ko pong mga batas, it's very old. So we're very passionate about passing yung mga laws namin related to SWADAs and public solicitation kasi so many years has passed, nag-evolve na yung technology, yung Facebook. So we want it in tune with the times na kailangan na-regulate, nakikita namin lahat. Okay. Sige. At this point, we'd like to acknowledge the presence of Department of Health Assistant Secretary and Spokesperson, Dr. Albert Domingo. Magandang umaga po sa lahat. Good morning. I would be happy po at the proper time to give a statement or to answer questions. Salamat po. Meron ka pa idadagdag or Wala later na. on? Pass natin ang floor to dalawang taga Department of Justice. Di-discuss nila yung to address yung money laundering and terrorism financing. As they explained siguro kanina, closely related ang money laundering and terrorism financing. Can you elaborate on this? Who would like to take that first round? Good morning, everyone. We are from the Department of Justice. I am Deputy State Prosecutor Dina Perez and my colleague here, Senior Assistant State Prosecutor Rex Dunguyon. I am the head of the DOJ Task Force on Anti-Money Laundering. Siya naman po sa terrorism financing. We come to say that we are proud of the work that we do at DOJ in fighting money laundering and terrorism financing. Especially our accomplishment in exiting the gray list ng Financial Action Task Force sa noong February 2021-2022. Itong year lang na po na ito. It is very crucial that we made it out of the gray list for economic reasons.
So ano po ang FATF? Umpisahan ko lang tapos tudugtungan po ni Sir Rex after a while. Yun po ang FATF po, FATF is Financial Action Task Force. That is a global police or guardian, if we may call it, against money laundering and financial and terrorism financing. So, kailangan wala po tayo dito kasi ang tapat F po, the global community imposes sanctions if hindi tayo sumunod sa mga recommendations nila kung paano tayo makalabas sa gray list na yun. Kasi ang gray list, ibig sabihin, hindi masyadong healthy ang ating financial system or financial or banking system to be specific about it kung tutuusin. And we allow crimes to prosper and the criminals to profit from proceeds of the crime pag hindi po natin sinugpo ang money laundering and terrorism financing. Kaya ho nakalabas ho tayo sa gray list, kung hindi, babagsak tayo sa blacklist. Yun po ang pinakababa na rank among the global community at ayaw ng Pilipinas na mapunta doon. So, dadagdagan po ni Sir Rex ang aking sinabi. Hello. Hello, magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Prosecutor Rex Gindoyan from the Department of Justice. I am currently the chairperson of the Counterterrorism Task Force 2. And as stated by my colleague, DSP Dina Perez, on February 21, 2025, we were able to exit the gray list. It was announced by the FATF at the plenary in Paris, France. It was a significant achievement for our country. Our country was placed on the gray list in June 2021. And since June 2021, we have been closely monitored by the FATF. We have been asked to accomplish and finish 18 action points. Since June 2021, we have been making progress, quarterly progress reports in the APG Asia Pacific Group. Since 2021, slowly we were able to address 18 action points, and all these 18 action points were fully addressed during the last September reporting. What is significant in exiting the gray list is that once a jurisdiction is under the gray list, there is an enhanced supervision by the FATF. Our financial institutions are under scrutiny. The IMF, World Bank, Asian Development Bank is closely monitoring our financial capabilities. Medyo yung pagpapautang po sa atin, nalilesen or minomonitor. With the inflow of foreign donations na apektuhan po yung mga development natin. At ang malaki pong epekto po ng gray list ay yun po sa banking sectors. Alam naman po natin na marami po sa atin ay mga overseas workers, and these overseas workers are sometimes remitting money back to the Philippines. These remittances are affected by the FATF gray list because the banking sectors imposes additional interest rates. Because there is once a jurisdiction is under the gray list, there is a assumption that money going into the Philippines or going out of the Philippines is connected with money laundering of terrorist financing. So because of the national effort implemented through EO 33, there is a national whole-of-nation approach being implemented by the government to exit the gray list. At madami pong nagtulong-tulong, Department of Justice, AMLC, Bureau of Customs, PDEA, NBI, NICA, in order to exit this gray list. So it is a good achievement for this country to exit the gray list. And hopefully, we would be out of the gray list in the coming mutual evaluation report. Currently, meron po tayong national risk assessment being conducted by the Philippines, and that we will make a report again on 2027, and hopefully the report that we're going to do will be sufficient enough in order for us to be out of the gray list. Thank you. Earlier, nung nag-uusap tayo, you mentioned the case of Alice Guo. Ano yung relasyon ng money laundering and criminal activities in this particular case? At how strong is your
It's a case filed by DOJ against Alice Guo. Thank you. That gives me a good opportunity to explain what money laundering is. Money laundering is an offense na sa sanction if you transact or use money which came from crimes. So aside sa in-explain ng aking kulig kanina kung ano ang advantage at ang effect na nakalabas tayo sa gray list, I think locally or sa atin din, alam natin lahat na kaya may mga gumagawa ng krimen because of money, because of profit, proceeds. So, from drugs to kidnapping to gun running, lahat. Kaya yan ginagawa for money. So, money laundering, it stops the criminals from making use of the money they profited from criminal activities. Halimbawa, nagbenta ka ng drugs. So, marami kang perang kinita kasi nagbenta ka ng drugs. Yung pera na yon, pag pinasok mo sa bangko, binigay mo sa iba, ginamit ng iba to buy cars, to buy properties. Even if dineposit mo na sa bangko, the act of depositing is already money laundering because you transacted the money. Because that money is actually profit from a criminal act. So going back to your question, sir, sa Guo case kasi, charge sila ng human trafficking in persons. Sa money laundering, yan po ang tinatawag natin na unlawful activity. Doon sa unlawful activity ng human trafficking, doon nagkaroon ng profits or proceeds. Yung proceeds na yun, trinansak, ginamit sa pagbayad ng mga bills, sa pag-create ng mga korporasyon, sa lahat na. That is what is money laundering. Yun po ang connection ng human trafficking na case ni Alice Guo sa case niya na money laundering. Money laundering punishes the act of using or taking advantage of the profit or the proceeds from the unlawful activity, which is also a crime. So, in effect, in short, money laundering tries to stop crimes because yung proceeds ini-stop from being used or taken advantage of by the criminals. So ma'am, kasi ang scant knowledge ko ng laundering, legend ni Al Capone. Legend ni Al Capone sa US. Nagtayo ng mga laundry shop para itago yung kanyang kinikita sa illegal na pamamaraan, and so, laundering. Okay ma'am, paano nag-launder ng money yung operasyon ni Alice Guo? Saan bangko niya nilabahan yung pera niya? Hindi ko na masyadong i-detalye. Pero nakita niyo naman noon sa press, di ba? O anong ginawa nila, nag-create sila ng different corporations. And the assets of these corporations are transferred from one another to one another kasi nung pinasara na ng PAGCOR, nagtayo pa ng isa pa. So, ganun ho yun. Sa atin naman, let's get away a bit from the case of Alice Guo. Sa atin naman, yung kanina na-start ko na sa drug dealing, sa pushing. So, kung yung pusher nagbenta, so, itatago niya yun. Kailangan niyang gamitin yung pera na yun. Otherwise, para ano pa na nagbibenta siya ng drugs. Kung hindi niya pala magamit yun. So, ililipat-lipat niya yun. For example, ako ang unang nagkumita, ililipat ko sa pangalan niya. Siya naman, para magamit niya, ibibili niya ng kung ano. Sa pangalan naman ng anak niya. Yung mga ganon. So, ganon po. At saka, kasi sa money laundering, meron tayong tinatawag na confiscation or forfeiture. So, kung ano ang kinita mo, the courts stop you from using the money. So, pinifreeze ng money ang pera ng money launderer. Like, for example, nung kay Alice Guo, lahat ng inabutan na pera niya, pinafreeze ng Anti-Money Laundering Council sa korte. So, yung money na yun na-freeze, hindi na magagamit. Educate us on money laundering. Kasi dati mahirap gumawa ng corporation. May bagong batas less than 5 years ago. Yung OPC, one-person corporation. So whenever 2 or 3 are gathered together, you can have
at least 5 corporations in a day. Kailangan po ba sa crime ng money laundering ay malaman pa yung, ano bang tawag niyo ron, UBO, Ultimate Beneficial Owner, o kailangan mahuli lang yung fruit of the crime? Kasi ngayon, very strict ang SEC to find out kung sino yung beneficial owners. And as a warning to criminals, let me inform you that the PNP, the DOJ, the NBI, kung ano pa, has a memorandum of agreement with the SEC. Anytime we ask them sinong beneficial owner nito, they are obliged to divulge. So, going back to your question, ano nga yun, sir? Ano bang, rephrase ko, ano bang priority nyo? Mahuli yung ultimate beneficial owner doon sa laundering? O sige na, basta mapuha lang namin yung pera nila laundering at ma-freeze. Both. Both. It goes both ways. Kasi po, pwede namang kasuhan kung sino yung beneficial owner. Yung mga nag-commit lang na nag-transact, nagpasa, nagtago, money laundering na po yun. Pero it is also important na to go deeper. Kung sino talaga ang beneficial owner na yun. Kasi most probably, connected din siya. Kasi siya ang nagbe-benefit. Nagbe-benefit. So, when the AMLC, the NBI, the police, when they investigate, they do not only focus on one account. For example, sa bangko. Lahat ng related accounts, iniimbestigahan po nila para exhaustive yung investigation. May order ang Pangulo na halos nawala yung malaking portion ng money laundering na pinagbawal yung POGO. Nawalan sila ng tsansa kasi wala ng POGO. Tanong ko po, yung Tigo. Itong mga may Tigo na ito, meron silang resort casino. Alam naman natin sa resort casino, anyone, kahit may 10 million ka, pwede ka magpalit ng chips. No questions asked. Paano kung i-online ko yung gambling ko? After naglalaro ko sa lamesa, i-online ko. Hindi ho ba mas madaling laundering yun? Covered po ang casino ng money laundering. 500,000, ay 1 million, covered transaction po yun. So yan mga transactions na yan. Isang transaction. Oo, reported po yan sa Anti-Money Laundering Council. They're required to report that, and if they fail to report, that's a crime. That's a violation of the Anti-Money Laundering. Kaya yung lahat na yan na, yun nga lang, kung halimbawa yung covered po yun. Kasi we assume that because these are legitimate casinos, lahat ng transaction nila, na covered transactions, or even what we call the suspected transactions, i-report po nila yun sa AMLC. Ano po ang diferensya ng, hindi pala diferensya kasi negative, ano ang pagkakaiba ng AMLAC sa inyong tanggapan? Tatanong ko nga sana yun. Siguro related question, ano yung mga sensational cases involving money laundering na successfully na-prosecute ng DOJ? Meron ba? Para po magpahinga po ang ating pulis po, pupunta po muna tayo sa terrorist financing. Babalikan po natin. Ang terrorist financing po, kaya po tayo nakalusot sa gray list, ay marami po tayong mga significant changes or accomplishments with respect to the prosecution of terrorist financing. Prior to the exit of the gray list, ang terrorist financing investigation, identification, and prosecution po natin ay mababa po yung numero. Nasa 10 lang, 10, mga ganun lang po. But recently, our terrorist financing identification, investigation, and prosecution are now in the hundreds na po ang figures. Bakit po natin achieve yung malaking pagkaroon ng terrorist financing identification? Nagkaroon po tayong mga designated anti-money laundering financial investigators. Dati po, ABNA lang po ang merong DAFI, o Designated Anti-Money Laundering Financial Investigators. Ngayon po, pati po mga police, PNP, PIDEA, sila po ay train na maging DAFI or Designated Anti-Money Laundering Financial Investigators. So dati po, AMLC lang po ang nag-iimbestiga ng mga money laundering. Ngayon po, PIDEA, NBI, PNP po. Sila po ay trained na rin po ng AMLC and other foreign partners po natin. Pagdating po sa prosecution po, nagkaroon po tayo ng isang successful prosecution involving
individual who financed ng Marawi Siege po. She was convicted for providing material support. Meron din po tayong isang conviction sa Mindanao po, related din po sa Maute, related po sa Marawi Siege. She is a United Nations Security Council designated terrorist individual po. So those are achievements made by the prosecution service during the period po, the monitoring period. Malaki po ang improvement natin sa investigation, identification, prosecution because of the collaboration and interagency cooperation between the DOJ, AMLC, PDEA, and the NBI. The Secretary of Justice on March 2023 issued Department Circular 20. Department Circular 20 mandates prosecutors to have a proactive approach with respect to investigation and prosecution of terrorist financing, money laundering, and terrorism cases. Dati po kasi, ang fiscal hindi po nakikialam sa investigation. Ngayon po, under the DC-20, pwede po kami puntahan ng police, PDEA, or mga law enforcement agencies for consultation, advice, and cooperation kung paano po gawin ang isang kaso, tulungan po sila gumawa ng counter-affidavit, turuan po sila kung ano ang dapat nakuning ebidensya. Dahil po doon, tumaas po ang ating ang identification, investigation po ng mga terrorism financing cases, money laundering cases, and other cases involving penalties, life imprisonment po. So, malaki po ang tulong ng Department of Justice, ng Secretary of Justice sa mga polisiya niyang kinalalabas. Nag-create din po siya ng department order, nag-identify po ng specific member ng task force ng money laundering, task force ng terrorist financing. Dinagdagan po ang manpower namin. Dati po, isang lang po, ngayon ginawang 2 po. So lumakas po ang capacity po ng Department of Justice with respect to the investigation and prosecution of money laundering and terrorist financing kasi dumami po ang membro. Hindi lang po ito na-centralize sa Department of Justice main office. Nag-issue din po ang Secretary of Justice ng additional department order identifying prosecutors worldwide from Hulo, nationwide, from Hulo to Apari. Meron pong mga dinesignate, identify bawat opisina po ng mga prosecutors that would take the lead in the investigation of money laundering and terrorist financing. Ano yung mga organizations considered na terrorist sa ngayon? Ang Anti-Terrorism Council po ay every now and then naglalabas po sila ng mga resolutions. Ang mga designated po sa ngayon ay ang ASD, ang CPP-NPA, mga mauti po. CPP-NPA po. So, yung TEVIS din po, TEVIS Group. Ang ATC po ay naglalabas po ng mga resolution after a study or review ng recommendation from the ATC Technical Working Group. Naglalabas po sila resolution, ina-identify po ang particular na tao, organisasyon, o individual. Ang notable po dito ay ang BIFF, Bangsamoro Islamic Federation Fighter, BIFF, ang Maute Group, ang Abu Sayyaf Group, CPP-NPA. Yun po naman ang mga notable na mga organisasyon na na-designate na po ng Anti-Terrorism Council as a terrorist organization. Pati po yung TEVIS Group, yung pinakabago po. Saan mo galing ang pera? Saan galing, may langis ba yung pera ng mga terrorist group na ito? Base po sa aming data, karamihan po sa mga pera na nagaling po o napupunta po sa CPP-NPA ay nangagaling po sa kanilang mga revolutionary taxes o mga extortion activities na kinukuha na sa mga napipilitang businessman na magbigay sa kanilang proteksyon dahil ito daw po ay revolutionary taxes. Ito pong revolutionary taxes naman ay ginagamit nila para mag-finance ng kanilang organisasyon, bumibili sila ng pagkain, gamot, armas, para mag-finance po ng kanilang terrorist activities. Meron po kaming nakinuhang data doon po sa isang kaso, meron po mga foreign remittances galing po sa ibang bansa. So ito po ay na-identify po ng AMLC, ng CIDG, at dahil po sa pagtutulungan ng CIDG, PNP, at AMLC, magkaroon po tayo ng magandang kaso. Ito po ngayong kaso na ito ay nasa korte na po.
tatlo po ang akusado dito. Yung isang akusado po ay nag-plead guilty na po. Yung isang akusado naman po ay nagkaplano na rin pong mag-plead guilty. So dahil po sa magandang kooperasyon ng mga government agencies, nagkaroon po tayo ng magandang ebidensya. Nung ipinakita po natin ito sa akusado, medyo nagdadalawang isip na siya kung aaminin na lang yun siguro. So, some terrorists are dollar earners. Yes sir, yes sir. So, dollar earner, yung mga ibang terorista. Yung supporters po. Yeah, dollar. Yung supporters po. So, alin ang mas malaki? Internally generated terrorist fund or yung externally generated terrorism fund? Batay po sa inyong nakita. Mas malaki po ang nanggagaling sa loob po. Ang distinction po kasi nung galing po sa labas, pag minsan po kasi ito ay galing sa legitimate sources, napupunta po sa mga organisasyon na akala po nila ay legitimo, pero nag-divert po yung funds. So pag pinapadala po ng isang foreign donor sa pera sa isang organisasyon, ito pong front na ito ay legal. Ito po tinatawag natin pong white area or legal funds ng mga CPP and DA. Akala po ng mga donors, ito po ay gagamitin po sa lehitimong paraan. Pero ang sa katotohanan po, only a portion of those donations are being used to fund yung legitimate purposes. The rest are being diverted po. Magkano po yung pinag-uusapan natin ito? Hindi ko po masabi ang figures sa ngayon, pero Merong guesstimate. hindi ko po masabi naman. Iba-iba po eh. Yung totality po. Siguro po mga million din po yan. Million. No? Oo. Kaya nga po, Parang may na ano ko dati, billion sa Billion, ako. ano lang, NPA. Kasi Revolutionary pa. Ako, nung panahon ng mga panahon nakalipas, ang ina-estimate nila 200 billion pesos daw ang industriya pa lamang ng droga. Tapos yung, pag nakikita natin, naka-Belgian-made rifle. Yung mga nakingidnap dun sa Mindanao. Parang kung million lang ito, ay 4 na baril lang yun. tama po, pero yun nga po, malaki po ito, malaki. Kasi makikita naman po natin na at one time, ang armas po ng CPP-NP ay umabot po ng 10,000 firearms po ang inabot po nila. Karamihan po dito ay galing sa Agaw Armas project nila, yung iba naman po ay binibili po nila. Sige ba? Tin ko yung question kanina, kung ano yung difference ng AMLC sa ginagawa ng AMLC at ng DOJ. Ang AMLC, Anti-Money Laundering Council, sila po ang primary agency na nagsusugpo in charge sa pagsusugpo ng anti-money laundering. Sila po yung nagpakonduct sila rin po yung mga nagre-regulate ng at nagbibigay ng mga license and policies, not only sa money laundering aspect na ito, kundi para din sa mga bangko. Pero if we concentrate muna sa AMLC at sa trabaho ng AMLC, in connection with that of the prosecutors, ang AMLC, sila po ang gumagawa ng financial investigations. Kasi sila lang po ang may power to do bank inquiries. So sila lang ang makakapag-imbestiga ng mga bank accounts ng mga suspected money launderers at any account na related to money laundering. Katuwang po nila, na-mention na ni Sir Rex kanina, katuwang po nila dun sa pag-iimbestiga ang PNP, ang NBI, at iba pa customs, Securities and Exchange. In fact, we consider them our partners. Ang ginagawa nila, nag-i-investigate sila, tapos yung result ng mga investigations nila, pinafile nila sa prosecutors as a complaint. Tapos kami po ang nagkakandak ng preliminary investigation, tapos to see if there is really a case worth na dalhin sa korte. So, but along that process, magkakatuwang po kami, na-mention na rin kanina, na ang mga piskal tumutulong na po ngayon sa pagtingin sa kaso at pag-advise sa kanila sa mga taga-AMLC financial investigators, sa police na law enforcers, NBI, kung paano i-build up ang kaso. Tapos tinitingnan namin kung there is sufficient evidence na dalhin itong kasong ito sa korte. Pagdating sa korte, kaming mga prosecutors, siyempre ang naghahabla, nagpo-prosecute. Ang AMLC, ang PNP,
usually they serve as witnesses. Kasi sila po ang nag-conduct ng investigation. So as to kung ano naman ang na-achieve namin na convictions sa money laundering, na-convict na po si Napoles for money laundering in relation to her plunder cases. Tapos other personalities na accused na napakonvict na sa money laundering, yun po yung some of those related to yung Bangladesh na case. So, na mga bank officers na convict na rin. Tapos meron na po kaming mga drug dealers na na-convict na rin. So, in total, meron na hong pitong convictions ang money laundering. And more coming because last year, dumami na po ang kaso ng money laundering all over the country. We have around like 180. So, hopefully, mapaparami pa natin so that in the next round of mutual evaluation ng FATF, ng Financial Action Task Force, hindi na po tayo magkakaroon ng concern. Ang concern kasi namin dito sa evaluation nito ng FATF, yung increase in the investigation and prosecution of money laundering cases and terrorism financing cases. So yun po ang trinabaho ng DOJ, katuwang po ang AMLC, ang NBI, ang PNP, ang PIDEA. Isa na lang. Ano yung threshold na kinoconsider ng financial FATF bago i-downgrade, They have 18 recommendations. Marami ng recommendations na ito ang actually na-accomplish na because these are matters na related sa banking. Mga restrictions, basta directives related sa banking. Nauna po ito kasi ang central bank who has the supervision ng mga bangko, sila din yung main officers ng AMLC. So in other words, madali silang mag-restrict, mag-supervise ng mga bangko. Medyo tumagal yung hindi kasama sa jurisdiction ng central bank, which is of course, at saka mas mahirap kasi we're dealing with criminals, which is of course yung financial investigation, law enforcement, and prosecution. Ito yung mga huling nakalabas sa recommendations. Ito yung mga naiwan na huling namin na-accomplish. Yung prosecution and investigation, yung PAGCOR, na malaking bagay yung na-restrict yung mga POGO. Tapos yung na-increase namin ang aming numbers ng mga kaso na inimbestigahan at prosecute ng money laundering at terrorism financing. If we talk about numbers, in 2021 hanggang 2023, we only have around 25 to 30 cases. But in 2024 alone, there are 180 nationwide. So talagang exponential ang pagtaas. Yung requirement kasi sa atin is increase in the number of investigation and prosecution. By that number, we were able to show them that talagang nag-increase na tayo. So from like 25 to 30 in 4 years, 21, 22, 23, in 3 years, 25 lang ang cases. But in the last year alone, 1 year alone, 180. So we were able to show them that wala namang threshold. Pero kailangan talaga pataasin mo ng todo. And further, we have to show sustainability. Na hindi na lang yung parang freak accident lang yun na napataas namin. Kailangan, in the next years, we are going to show to the world that kaya natin i-sustain yung progress natin in 2024. Okay, siguro po questions mamaya. At this point, let's call on DOH Assistant Secretary and Spokesperson, Dr. Albert Domingo. Ano yung mga health concerns at this point? Lalo na, merong expected na heat wave. Ano yung suggestions ng DOH to deal with this? Siguro po kung mamarapatin, babati po muna ako at i-frame ko kasi
medyo marami-rami tayong ilolonder. Ay, hindi naman ilolonder. Ipapahiwatig na impormasyon na mula sa kalusugan para sa ating mga mamamayan. Magandang umaga po sa lahat at isa pong Happy International Women's Day ngayon pong March 8. Sa bagong Pilipinas, ang bawat babae, kasama si Ma'am, di ba? At saka si Ma'am, palakpakan natin sila Ma'am, di ba? We have 2 women on the panel and our reporters, our journalists. Bawat babae, mahalaga. Ang Department of Health ay patuloy ho na nagbibigay ng serbisyong pangkalusugan para sa ating mga kababaihan. Ang tema sa International Women's Day ay For All Women and Girls, Rights, Equality, and Empowerment. Sa Right to Health, yan po pasok ang Department of Health at tayo ay nagbibigay ng mga bakuna sa cervical cancer. Unang pagkakataon po na libre. Ma'am, magkano na, di ba? Kasi alam ni ma'am na kung ang kanyang babaeng anak, meron po ay nagpabakuna, nasa mga 7,000 or 8,000 kung di ako nagkakamali per dose ba yun or 2 doses. Hindi po biro ang presyo ng anti-HPV vaccine at pinondahan po yan ng ating Pangulong Marcos through the budget this year. Ikalawa, yung pangangalaga sa buntis at bagong panganak, yan po ay ating tinututukan. Ang screening para sa breast cancer at cervical cancer, ikatlo. Ika-apat, family planning methods. Medyo tumataas na po ang mga users ng ating modern family planning methods, whether natural or artificial, basta po sa natatakda ng ating Responsible Parenthood and Reproductive Health Act. And then meron po tayong suporta para sa mga women living with HIV in particular, and of course, all people living with HIV in general. May mga women and child protection units din po ang ating mga ospital. Yan po ay sang-ayon na rin sa ating Anti-Violence Against Women and Children Act at patuloy po ang pagbigay ng ating mental health support. Natanong ni Sir, ano bang mga uso na diseases ngayon? Abay, the heat is on talaga. Yan. Kaya sabi ko, hindi ako magja-jacket para sa optics ng ating media, hindi naka-jacket yung DOH. Dahil hindi tayo namimigay dapat ng jacket ngayong panahon na ito. Dapat tayo po ay nakasando. Pero hindi yung AI na sando, kasi uso yun, no? Yung mga Gen Z natawa sila, di ba? Hindi yung AI na sando, yung totoong sando. Actually, yung Bucor, magpapasando na sila sa mga PDL nila kasi ang init. Ang importante ho dito para maiwasan natin yung sinasabi na heat index, yung damang init na mataas, ay tayo po ay number 1, yung ventilasyon. Hindi naman kailangan aircon. Sa totoo po malamig dito, pero kung yari pinininindigan ko na mainit ang paligid, kaya hindi ako naka-jacket, ay dapat meron din tayong magandang ventilasyon, hindi kailangan ng aircon. Yung hydration po, yung tubig. Ang pag-inom ng malinis na tubig, 7 hanggang 8 baso. Anong size ng baso? Maliit po ito. Ito po ay tasa, hindi siya baso. Ito naman ay masyadong malaki, hindi ito baso. Pero inaabiso namin ng lahat na magbaon ng reusable water jug. Yes, pakikuhanan po ng picture dahil ipopromote natin ang reusable na water jug para siguraduhin natin na may dalang tubig lagi ang lahat ng ating mamamayan. At hindi natutuyuan dahil kapag natuyuan sa ating mataas na damang init, pwede magkaroon ng heat cramps, heat exhaustion, at yung tinatawag na heat stroke. At yun ang lagi nag-headline yung heat stroke. Pero sinasabi namin, ang heat stroke, heat exhaustion, saka heat cramps, magkakasunod po yan. Pag sinabi ng Pag-asa, mamayang alas 5, ano ang damang init bukas? Makikita niyo po, may mga kulay yun, no? Ang papansinin natin ay yung kulay dilaw. Nagsisimula yun sa, actually, 4 yun eh. Yung ikalawa, yun na magkakaroon na tayo ng mga health problems. Yun yung extreme caution. Pag sinabi nilang extreme caution, pwede na tayong magkaroon ng heat cramps. Ano po yun? Namumulikat. Nagkakaroon tayo ng pulikat sa ating mga hita, sa ating mga braso, ibang bahagi ng kalamnan ng ating katawan kasi po natutuyuan at nawawalan ng electrolytes. So ang ating solusyon is laging uminom ng tubig at magpahinga. Nakikita ko ho ang mga kasamahan sa media, pagkatapos nito lalabas at depende kung saang beat kayo naka-assign, baka nakabilad sa araw, magkaroon po ng mga heat break. Huwag dire-diretso dahil baka po sumunod after nung extreme caution is danger. Kapag sinabi ng Pag-asa na ang heat index ay danger, ibig sabihin, pwede tayong magkaroon ng heat exhaustion. Sa Tagalog, yung pagkahapo. Para bang kahit nakakain ka na sa Dapo restaurant at sigurado ka naman busog ka, ay pagod pa rin ang feeling. Dahil sabi ng mga cameraman, kasi sobrang init nung pinadala ako ng desk at hindi ako binigyan ng tubig.
Ayan, magagalit yung mga producer. Pero dapat, hindi niya ako nasan yung tubig ng mga media? Dapat may dala ho kayong tubig paglabas ninyo. Nakita ko yung mouth ng isang wala. So okay, nag-advocate ako, mga editors, mga bossing, mga desk, bigyan po ng tubig ang ating mga cameraman at reporters, reusable. Dahil kapag tumaas ang heat index, papunta sa extreme danger yung kulay pula at naka-deploy pa rin sila kasama yung mga MMDA, kasama yung mga construction worker na nakabilad sa labas, pwede magkaroon ng heat stroke. Ito na. Kapag sinabing heat stroke, nagkakaroon tayo ng nawawalan ng malay, nag-iiba yung pag-iisip kasi nagkakaroon ng problema dun sa hydration. Again, it's always the water, no? Kailangan talaga ng tubig at pahinga. First aid, kapag nakakita ho tayo ng isang tao na nawawalan ng malay o kaya ay parang mainit yung katawan, parang nilalagnat, no? Pero kaninang umaga naman ay hindi siya ganun kainit or namumula yung balat, ay ating pong ilayo na sa mainit na bahagi kung nasan man siya. So kung nasa sikat ng araw, ililim na siya. Kung nasa mainit na lugar, buksan ang mga bintana, paandirin ang mga ventilador at siguraduhin siya ay mapapalamig natin. Paano? Buksan po yung mga mahigpit na damit, lagyan ng mga tuwalya na mga mamasa-masa saan? Sa kilikili, sa leeg, sa may singit, sa mga kasupasuan kung saan ang temperatura ng katawan ay pinakamainit. At tumawag po ng saklolo dahil ang heat stroke ay nakamamatay kapag hindi siya na victim. And last point na lang po bago mag-pass over ako dahil baka dire-diretso natin mag-monologue na ako. Ang pinaka gusto ko sanang ating mapag-usapan ngayon sa darating na Mayo 19 hanggang 27, magkakaroon tayo ng 78th World Health Assembly sa Geneva. Magtitipon-tipon po at 194 na bansa, member states ng World Health Organization. Taon-taon naman nangyayari yan, except that this year, ang Pilipinas, the Philippines, will be presiding the World Health Assembly. Yan po ay napagdesisyonan by consensus sa Regional Committee meeting ng Western Pacific Member States. Ang ating butihing kalihim, Secretary Teodoro Herbosa, ay siya po uupo bilang presiding officer. Ano po yung World Health Assembly? Parang yan yung pinaka-kongreso, pinaka-senado, lahat ng mga bansa sa mundo, yan ang pinaka-bossing ng WHO. Uupo doon lahat ng mga ministro, ng mga kalihim ng kalusugan, at ang mamumuno sa kanila ay si Secretary Ted Herbosa representing the Philippines. Bakit mahalaga yung World Health Assembly ngayon? Nahe-headline po ngayon, nag-pull out ang baliktad ang WHO sa US. Ang USA nag-pull out sa WHO. May nagbabadya ng mga ibang bansa nagsasabi, paano na yung kalusugan namin? Ang funding ng USAID bumaba. Umiiyak ang maraming bansa sa Sub-Saharan Africa dahil paano na yung pagpondo sa kanila sa HIV. Meron pa pala, may mga nagyagera, ang Russia at saka ang Ukraine, patuloy ang gera. Ang Gaza, ang Israel at ang Palestine, patuloy ang gera. Lahat po yan may epekto sa kalusugan. Nung si Secretary Herbosa ay nahalal bilang presidente, wala pa masyado yung pull-out ng US, hindi pa nananalo si Presidente Trump. Of course, we respect the decision of the United States, but we cannot discount the fact that it is something that affects global health. So it will be very challenging. At actually, kaya ako nag-post, mukhang kasama ako sa delegation, mapapasabak talaga kami sa trabaho kasi masusubukan ang diplomasya ng Pilipino, ang ating pagiging bridge builders. Kung noong unang panahon ay tumatawid tayo sa mga land bridges sa Southeast Asia, ay ngayon tayo po ang naaatasang gumawa ng mga bridges in between countries that have drastically opposing views on various health measures. Back to you, sir. Doc, nabanggit mo na pati yung bilanggo, nagsasando. Yes. Sa henerasyon ko po na palaging nakakapanood ng Instagram at saka ng Facebook, lahat po ng litrato ni Habibi na naglalaro sa disyerto, ang kakapal ng damit. Sino po siya? Hindi ko siya kilala. Sorry. Sorry. Lalo na po yung mga Gen Z. Ako po millennial pero sige. Si Habibi ay? Si Habibi po, it is a word of endearment, may beloved. Habibi. Habibi. Arabic. Yes, okay, I get it. Lahat Habibi, ng Arabong Habibi. nagtatampisaw sa disyerto, ang suot, ang kakapal. Parang dobleng kumot. Tapos wala ako nakikita Nakabalot pa yung ulo. Oo, bakit wala ako nakikita Arabong nakasando o nakahubad? Bakit po? Ano po ba talaga ang angkop na kasuotan kapag ka mainit? Yung pong mga Arabo, ang mga Habibi natin, di ba? Assalamualaikum sa ating mga Ramadan Kareem sa lahat ng mga Muslim po na nag-Ramadan ngayon.
Sila po ay nakaputi pero maluwang. Pansin nyo, flowing yung kanilang, I don't know how they call it, pero yung kanilang robes, maluwang at magaang. Hindi siya yung, pag ang Pilipino kasi nagputi, nakaputing hoodie. Hoodie na puti, tapos balot na balot. Hindi po tayo dapat. So, I think ang key point dito is, kung gusto po ng kabalot, by the way ha, yung puti nila, kaya may dahilan nyo kung bakit long sleeves at nakabalot, kasi ang tindi ng sikat ng araw. Ang puting suot nila sa Middle East ay reflective ng heat. So it is actually consistent with the advice. Nagkataon lang po na culturally kasi, hindi tayo ganun eh. And I would, nag-speculate na lang ako dahil disyerto sila dun eh. Wala silang tubig. Dito kasi medyo hassle sir, tumalon na naka-habibi attire ka, tapos tatalon ka sa West Philippine Sea. Hindi magandang tignan yun. Mahirap mag-swimming kung yung iyong tela ay... So sa atin, ang naging cultural natin is less clothes the better. So parang I think it's a cultural difference po. But the key message from a medical standpoint is yung temperatura kailangan talaga ma-regulate. Isa pa, Doc, kapag mainit, nagpupunta sa beach. Pero kung tinitingnan ko yung anunsyo ng Pag-asa, mas mataas ang temperatura sa tabi ng dagat. Pagkatapos mag-beach ng tao na ang termino, ang selling point ng mga travel agency, feel cool. Pagbalik, grabe ang sunburn eh. I mean, tama ba na kapag mainit pagpunta ng beach, kung ang hangarin natin mas magkaroon ng maliwala sa pakiramdam? O mas mainit talaga sa tabi ng dagat? Gusto ko po yung tanong ni Sir, dalawang aspeto kasi yun, yung skin health, tsaka yung thermoregulation. Ang dahilan po kung bakit nagpupunta tayo sa dalampasigan, sa beach, o kaya sa ilog, o kaya sa swimming pool, no? Pagka mainit yung panahon, kasi nahihirapan yung katawan natin mag-thermoregulate. Kapag ang heat index, ang damang init ay tumaas, ibig sabihin yung alingasaw, yung humidity ay mataas sa hangin. Alingahit? Parang aling-anghit. Tagalog Ay, po. sorry, hindi aling-anghit. Alingahit ang pala. tawag yan, yung malagkit na init. Yung alingasaw is amoy. O, diba? You always learn something new. Aling-ahit, Basta hindi aling-anghit, iba yung aling-anghit sa aling-ahit. Okay. Talagang napapaisip ako, aling-ahit parang yung buhok inahit, no? Aling-ahit, no? So yung aling-ahit, gagamitin, I will trust you and I will use that. Yung aling-ahit, yung humidity sa ating hangin, pag mataas siya, hindi maka-evaporate yung pawis natin. Ang mekanismo ng ating katawan para magpalamig, parang sa kotse, sa radiator, hindi ho ba? Yung tubig sa radiator umiikot, pag nag-overheat, dahan-dahang binubuhusan ng tubig para yung init ng radiator ng kotse ay mawala. Problema, tayong mga human beings, mga tao, kapag ang aling-ahit ay mataas, hindi maka-evaporate yung tubig sa balat natin. So, kapag tayo ay nagtampisaw, tumalon sa ating karagatan, sa ating lawa or swimming pool or saan man, yung tubig nun, which has a lower heat point, maniniwala ka ba sa akin, sir? Kahit hindi ako DENR, mababa, yung heat point niya ay mas mababa, yung ating body temperature ay na-thermoregulate. May isa pa kayong tanong, yung skin cancer. Important po na magsuot ng sunblock. At pag sinabi yung sunblock, tignan nyo ho yung SPF. Baka nagsa-sunblock kayo pero yung SPF 5. Hindi ho sunblock yon, suntan lotion ho yon. Pang-tanning po yun. Yung sinusuot ng mga puti na gustong maging kakulay natin. Tayo baliktad, white ang gusto natin kaya napapakamot kami ng ulo sa DOH. Pero gumamit tayo ng SPF na, kunyari, pag sinabing 50, ibig sabihin, mataas po yung protection nun. Meron na nga ho ngayon SPF 100. Kaso pagbalik mo sa opisina, wala kang tan lines, wala kang pruweba na nagpunta ka sa beach. Oo, wala pwedeng ipagmalaki. So ang ginagawa ng iba, SPF 25 to 50, basta sigurado na every 2 hours, or basahin niyo po yung nakasulat dun sa bote, ay magre-reapply. Kasi hindi po forever, wala ho talagang forever. Yung sunblock, hindi rin siya forever. So kailangan nagre-reapply tayo ng sunblock. Sige, mga open ang table for questions. Sige. Yes. Yes. Okay. And what will happen for us 100%? Right. So,
tip para sa ating researchers and writers, accessible po sa WHO yung agenda ng World Health Assembly. So search for 78th World Health Assembly, nasa website po ng WHO, andun yung full agenda. Pero maganda yung tanong ni ma'am kasi it will allow me to say, bakit ba significant at ang Pilipinas ay kumbaga kargado pagpunta dun sa World Health Assembly? Pinagmamalaki natin yung ginagawa natin locally. Meron tayong perspektibo, may pananaw tayong global, pero meron din tayong serbisyong lokal. May local service tayo. Ano yung mga yon? Pinapalakas natin yung health workforce. Ina-anticipate ko ng follow-up question, sasabihin nila, kamusta ang mga health workers? At sasagutin natin yan. Yung ating health workers dito sa Pilipinas, sobrang prime commodity siya internationally. Nakikita po ng ating gobyerno na ito yung isa, kung ang Korea ay may K-pop, di ba? O kung ang US ay may Hollywood, ang Pilipinas ay may health workers. I am referring to soft power. Hindi ho ganun kalakas ang ating military, pinapalakas po. Pero meron tayong malakas na soft power. Ang bawat isang leader po, ang laging kinakamusta sa DOH is, pwede ho ba kaming mag-recruit ng mga nurse mula sa inyo? Does it mean we are selling our nurses? We are not. Ang sabi nga ng Secretary Herbosa is, ang approach ngayon kakaiba. Why do you have to stop or to curtail the production of a product that sells well when you can actually produce more? Ibig sabihin, kung mataas ang demand internationally, then we should train more nurses para magkakaroon din tayo ng nurses para sa atin. At magkakaroon din ng opportunity sa mga pamilya nating Pilipino kung gusto nilang magkaroon ng OFW na white-collar na nurse. So that's one. Konektado pa rin sa World Health Assembly kasi malakas na usapin yung health workforce. Number two, itong universal health care or universal health coverage pag international, saka primary health care. Napaka-importante kasi kahit yung mga national health systems ng health service ng United Kingdom, kahit yung mga pinagmamalaki ng ibang bansa, may mga pressure rin yan eh. There is no perfect health system worldwide. Pero sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. at through Secretary Teodoro Herbosa, pinaprioritize natin yung matagal nang sinasabi na primary health care. Paano? Nagbukas na ng 46 na bagong urgent care and ambulatory service centers ang Department of Health. At ngayon po, yung programang tinatawag na Purok Kalusugan. Dahil importante na sa pamayanan, nagsisimula ang bakunahan. Pagka tinanong niyo ako about rabies, sino bang hawak ng aso? Yung mga tao sa bahay. So, kailangan kinakampanya. Yung dengue, di ba? Sasabihin natin lagi, taog, taktak, tuyo, takip. Di ba? Ano yun? Taog, taktak, tuyo, takip. Ginagawa yon para hindi mangitlog yung mga lamok sa tubig. Sino gagawa nun? Hindi si DOH, hindi rin si LGU, kundi yung mga komunidad. So that's primary healthcare. And then meron yung mga concerns on tuberculosis, HIV/AIDS, na ang usapin naman is yung tinatawag na pagbayad kasi nga nag-pull out ang USAID. Alam niyo po, ang Pilipinas, meron po tayong financing. May usaping PhilHealth rin yan. Ang dami talaga pag health bitser, no? Yung PhilHealth, andun din po yung pondo at ang titingnan ngayon is ginagawa ng ating bagong CEO, Dr. Edwin Mercado, with the guidance of the Board of Directors led by Secretary Herbosa, pinapataas yung mga benepisyo para yung mga dating kinukuha na pondo para sa TB, HIV from outside na maliit lang naman ay pinapalit. Connected to the World Health Assembly, imagine, darating ang Pilipinas, may iba-ibang bansa, kanya-kanyang concerns. Lahat ng mga concerns na binanggit ko. Magkakaroon tayo ngayon ng sabihin na nating technical and moral authority and competence na pag nag-preside ang Secretary Herbosa on behalf of the Republic of the Philippines, meron tayong mga ipapakita. And also, sa mga malalaking United Nations meetings like the World Health Assembly, marami ang mga side meetings. Merong formal proceedings, pero maraming tinatawag na bilateral meetings. Ibig sabihin, kung ang meeting schedule ay 9 a.m. up to 4 p.m., before 9 a.m. at after 4 p.m., hindi ho tumitigil yung trabaho ng Philippine delegation kasi maraming mga bansa magre-request, can we have a bilateral meeting with the Philippines? Can we have a multilateral meeting? Tapos ang daming nani-negotiate doon. Sasabihin ng mga bansa. For example, sa Jamaica, which the Secretary of Health visited recently, nagkaroon ng Memorandum of Agreement na exchange of healthcare workers on condition na nagpo-provide sila ng scholarships. So dadami ang nurses natin kasi maraming matatrain by scholarships, not just Jamaica but other countries also. Pero tayo, yung kalidad ng world class na ating mga health workers ay nakikilala.
Okay. statement. And also, if mention yung bilaterals, are we going to have with UNESCO? And if so, are we going to ask UNESCO? I'll answer in reverse, no? So yung muna sa US. Yung mga bilateral meetings with the US, we defer naman to our excellent working US ambassador, Bates Romualdez, in the US. That goes on even before the World Health Assembly. So pagdating doon, remember, ang role ng Pilipinas, twofold. The Secretary of Health is there as the presiding officer. So in a way, parang ano yan eh, pag ikaw yung Senate President, ikaw yung Speaker of the House or presiding officer ka, dapat chairing ka, neutral ka in that sense, wala kang agenda. Pero kahit imagine, nandun sa rostrum, nasa taas sa Secretary Erbosa, meron rin kami yung mga ibang execom ng DOH, nandun naman kami sa gallery, hindi nga gallery, sa plenary. At kami yung yung mga binanggit ko, yun yung mga agenda items na ilalatag ng Philippines, particularly yung primary healthcare. Kasi sa Western Pacific region ng WHO, may tinatawag sila na transformative primary care. At the regional director of WHO in the Western Pacific, si Dr. Saiya, pumunta siya a few months ago before the Christmas break sa bagong urgent care and ambulatory service center sa Bukas Center sa Pampanga, yung pinakauna. And he was quoted as saying na this is an example that we can share with other countries on how to transform primary healthcare systems. Na talagang nakikita mo. By the way, yung 46 Bukas Centers, 2,500 patients ang kanilang nasiserve almost on a daily basis. Anong ibig sabihin nun? Kahit pinag-uusapan natin na global, local, nararamdaman ng bawat Pilipino ang kalusugan kasi yung mga ospital, nadidecongest sila. Yung mga dating hinihika na pwede naman pauwiin, hindi na kailangan mag-antay sa mga ER, at least in the areas where there are Bukas centers. Question? Sige. Sir, good morning po. Glenn Hilario po from Bombo Radio. Sir, nabanggit niyo po kanina yung heat break para po sa mga manggagawa po natin ngayon na mataas yung heat index. Sir, sa DOH po, pwede po ba natin mamungkahi or may pag-uusap po ba gano'n na sa mga eskwelahan din po, since nga na sunod-sunod po yung walang pasok, so pwede po ba na magkaroon din ng heat break na suggestion ng DOH? We are in constant coordination with the Department of Education, and I'm proud to say that one of the officials of the Department of Education, si Assistant Secretary Dexter Galban, is actually Dr. Dexter Galban. Isa siyang medical doctor. We have very good working relations. Lagi namin silang kausap. Ang challenge kasi dito is, sinasabi rin ng DepEd, and kami rin sa DOH, naiintindihan namin, learning and education is a health intervention. So ayaw naming bawasan yung learning hours kung di naman kailangang bawasan. So I think may mga mungkahi na yung schedule ng klase, nabasa namin yun nag-press release ang DepEd na aagahan nila before 9 o'clock or baka magiging later than 4. So ito ay magiging parang operational questions na hindi ko naman masasagot na sa DOH. But definitely, in close coordination kami. Idugtog ko na rin, no? Kasi baka may follow-up question or yung iba. Paano naman yung mga workers? Kausap namin ng Department of Labor and Employment. Kasi meron namang Occupational Safety and Health Bureau, kung di ako nagkakamali, ang DOLE, na mga doktor rin, mga kasama namin mga doktor ang nandoon. At ang role ng DOH is sasabihin namin, ito ang health effects. Ito ang problems, ito ang first aid, ito ang treatment. As to how to adapt it to specific settings, DOLE will take care of the workplace, DepEd will take care of the schools, and earlier, as I mentioned, for example, the places of detention, it is the Bucor and the BJMP that will take care of the operationalization. Teka, Dok, kasi naalala ko yung Civil Service Commission na magdidisenyo ng kasuotan. Ito ba yung napag-uusapan? Lalo na itong mga kaibigan natin dito na abogado. Sila pinakakawawa ang damit eh. Palaging may decorum at may dress code. Nakakorbata. Nakakorbata, nakabarong. Sa korte, lugar, pa. Sa lugar na pinakamainit yata sa buong bansa. Mahigit sa kalahati ng korte sa Pilipinas, swerte ng may ventilador. Walang aircon. Anong intervention ang pwede nyo gawin na maging komportable naman sila? At saka po sa estudyante, tama ba na sinususpend ang klase pag may heat wave? Sa maraming lugar sa Metro Manila at mga urban areas, yung eskwelahan, yung room, ang the most spacious na lugar para doon sa mga bata. Kasi pag nasa bahay sila, ang bahay nila, ni bintana ay wala.
Yung sa mga damit, no, alam ko ng aking mga kasamahan sa gobyerno, parang in effect na yung, CSC yun yung parang memorandum po na every Monday, kami nila attorney nila ma'am, sila ma'am, pataasin yung terno. Kami na, yung Filipino, alam na, tawang-tawa si ma'am. Kasi pag nagpa-flag ceremony kami lahat, parang Filipiniana showcase, lahat ng mga execom, lahat ng mga direktor, yung mga babaeng direktor, pataasan ng terno, kami mga lalaki, paanuhan ng polo barong. But kidding aside, bakit nung unang panahon, at makikita niyo sa mga historical pictures ng mga early 1900s, yung mga lolo't lola natin, naglalakad, nakabarot saya, nakabarong, or nakakamiso. So merong wisdom in Filipino attire. Merong dahilan kung bakit ang tela natin ay husi, pinya, or rami, or ano, at hindi wool, 'di ba? Sorry ma'am, gagamitin kita ng example. hindi wool, hindi kasi we have to look at, and my point is, we have to be culturally appropriate. And when we say culture, yung lugar natin, nasa tropical country tayo. Bakit tayo nagpipilit mag-coat and tie, samantalang ang coat and tie ay para sa malalamig na lugar? Kagaya nito. At ako'y naninindigan kahit nanginginig na ako. Pero, at isa pa yan, bakit ang ating arkitektura, gumaya tayo sa US culture, kasi nga, we were with the US for 50 years as a colony. Gumawa tayo ng mga istruktura na yung kisame ay mababa, tapos todo lamig yung aircon. Pero pag labas ng pintuan, yayakapin ka ng haplos ng damang init. Whereas, if you go to other tropical countries that were not totally overly Western influence, yung kanilang architecture, high ceiling, tall, big windows. So, hindi to instant na mangyayari ngayon, pero nagsimula na ang CSC. I think that is a move in the right direction to promote Filipiniana. Pero dapat yung Filipiniana hindi pang fashion show. Dapat yung Filipiniana na practical. Sa aming mga kalalakihan, actually tuwan-tuwa kami nila, sir, I'm sure, kasi madali sa amin yung polo barong, Filipiniana na yun eh. And polo barong is very much cooler than a coat and tie. So, yun yung mga practical tips. Ano po yung second na tinanong nyo? Yung pag may heat wave, may anunsyo, kinakancel ang klase. Hindi ba na-factor in na maraming estudyante sa mga public school, nakatira sa mga bahay, na kahit bintana ay wala? Yes. So yan naman, that is actually a question on the living conditions. Sa ating kalusugan, may tinatawag tayo na konsepto, the social determinants of health. Ang hinaing namin sa DOH, lagi kami tinatanong, ano na po ang bilang ng heat stroke? Ano magagawa niyo sa heat stroke? Tapos titingin kami, prevention is better than cure. Kapag nakarating na ho ang pasyente sa ospital, medyo advanced na po yun. Dahil may mga bagay tulad ng building code, di ba? The correct enforcement of the building code. Ang problema, and sila attorney paano mo i-enforce yung building code kung una sa lahat, wala silang title to property? O di ba? So parang, wait lang, may issues dito, housing. So, nakita nyo na parang hindi lang po Department of Health yung makakasagot sa lahat ng mga problemang kalusugan. Tulong-tulong po tayo kasi pag kayo po yung nakarating at kumakatok na sa klinika namin, malamang ay may nangyari na walang magagawa yung gamot na ibibigay namin, walang magagawa yung x-ray or yung CT scan. Ang makakagamot po sa inyo, halimbawa, ang tulay. Bakit tulay? Kasi yung tulay yung magiging daan ng ambulansya papunta sa ospital. Bakit eskwelahan? Kasi yung eskwelahan ang magtuturo sa kababaihan na bata na paglaki niya ay malalaman niya na hindi pala ako dapat nagpapagalaw, women's rights, at hindi pala ako dapat nagkakaroon ng ganitong pananaw sa sexualidad, at dapat nagpaplano ako ng pamilya. Everything is connected, everything boils down to health, of course. Sa kaibigan natin sa may specialization sa anti-money laundering, yung cryptocurrency, nagagamit po ba sa pardon us, medyo, yung crypto is kryptonite for me. Hindi ko rin naiintindihan masyado. It's a fresh territory for us. So, hindi pa kami masyadong nagkakaroon ng mga kaso na ganyan. So, pero, may mga nag-umpisa ng nag-file ng mga kaso sa cryptocurrency. Of course, ang pinafile na kaso is estafa, mga ganun, with the use of technology. So, cybercrime na rin yun. Pero hindi cybercrime per se, kasi cybercrime, mga hacking, pero because it is estafa committed with the use of technology, tumataas yung kanyang with the use of technology. So, may mga ganun na kong kaso.
ng mga cryptocurrency na ganyan. Pero wala pa akong nag-file ng kaso ng laundering based on that unlawful activity of estafa with the use of cryptocurrency. So ma'am, hindi ka naman kayo pwedeng singilin kung kasi kinakailangan amlak siguro ang mag-imbestiga at dadalhin sa inyo. Wala po kayong moto proprio power para investigahan yung ganito? O talaga dapat amlak lang yan? Hindi po kami nag-i-initiate. Sila talaga. Kasi sila lang ang well, I don't know if I can say this, pero maybe better than the prosecutor, sila yung may technical capacity. Kasi yung investigation talaga, field nila. So, pag nagtanong na lang sila sa amin, kung is this evidence sufficient, what more do we need, what do we lack, saka namin sasabihin sa kanila. Pero sila talaga nag-i-initiate. Tapos, ang pinoprovide namin is counseling, guidance, advice, gano'n. Kung paano sila magpo-proceed sa kanilang investigasyon na sufficient ang ebidensya. No. Ayan, good morning po. Martin Velasco po from IBC Philippines. Si ma'am po muna for DS na. Ma'am, yung bagong ano po natin na platform which is yung helps po. Ilan na po yung estimated natin na nabibigyan natin ng mga service po ng mga Pilipino? And ayun nga po, for stop, ano po yung mga ginagawa nating hakbang para ma-assure po natin na hindi nga po, hindi sasamantalahin po ng ibang tao o yung pagbibigay ng donasyon po doon sa mga tao. Yes po. Yung sa unang tanong po, ilang applications na pina-process namin po, no? Since nag-launch po kami, tama po yung tanong. Nag-launch po kami nung Feb 18, so it's been around 3 weeks, I think. So far, we've received, tatlo po yung application namin. Certificate of Registration and License to Operate. So far, we've received 28. Accreditation, 6. And public solicitation, 19. Yung duty exempt importation po kasi wala pa po kami nare-receive kasi it depends naman kung may donation na parating from abroad. Pero yung maganda po dito, bago po sila mag-access ng mga services namin, bine-verify po namin yung mga SWADA. Check namin kung may existing record na sila sa amin. So far, we've received 282 requests for creation of an account through DSWD Help. So maganda siya, nakikita namin yung mga existing namin ng mga SWADA. So yun po yun. And then for the second question, yung para masigurado natin yung mga proceeds from public solicitation na pupunta ba dun sa karapat-dapat ng mga beneficiaryo. So, ayun po, meron kami mga requirements na pinapasubmit after the expiration of the public solicitation permit. So after 2 months, kailangan nililist down nila yung list of donors, list of beneficiaries, yung utilization nila ng funds, and we're very strict with that kasi yung meron kami sinusundan na 70-30 na ratio. So mga non-stock non-profit kasi ito. So hindi dapat lumalagpas yung mga yung dun sa operations nila na 70% dapat yung program, 30% dapat yun sa admin expenses. And we're very strict na kailangan nila i-submit yung mga report na yun kasi if hindi nila submit within the 2 months na minention ko kanina, ibig sabihin, hindi na sila makapag-renew and hindi na sila makapag-solicit without a permit from DSWD. Yes po. Yan po. Thank you po. Kay ma'am naman mo for DOJ po, regarding the money laundering. Ma'am, tama po, meron na po tayong 7 convictions po regarding the money laundering case po sa Philippines as of now. It's covering the period na 2021 hanggang last year. Okay po, 7. And ma'am, yun nga po, wala na po tayo sa gray list for money laundering. Gaano po tayo kakumpiyansa na masusustain natin yung ganitong level? Perfect timing. Kasi last year din namin nilaunch yung in-issue ng Secretary of Justice, si Secretary Remulla, yung minention namin kanina, na Department Circular 20, directing prosecutors to work closely with law enforcers. So, that's the only key to increase the number of investigations and prosecution. So, because we are now working closely and collaborating
with these law enforcers, we are getting higher number of cases and better quality of cases because we are there to guide the law enforcers, the PNP, the NBI, and in this case, financial investigators of the Anti-Money Laundering Council, how to go about with their cases to make sure na magpo-prosper tong kasong ito, lulusot sa preliminary investigation at magpo-prosper sa korte. Also, because there is nag-practice na tayo, medyo nag-improve na tayo. Kasi first round yon parang, siyempre nung una nangangapa din kami, hindi namin alam kung ano ang gagawin. Ngayon, we had good practice yung round na yun, yung first round na to. So yung second round na coming, starting 2026, we're beginning a new round of evaluation. Siguro naman we will do better and we will sustain the efforts that we initiated no first round. Ano naman yun? Parang more or less, medyo sigurado tayo doon. GMA. Then, may dagdag mo na siya. Hello, sir. In addition, I would like to add that the efforts of the government to ensure the sustainability that we will be out of the gray list in the next mutual evaluation reports that the DOJ, not only the DOJ, but other agencies like the PNP, the NBI, the AMLC, have initiated a lot of reforms. In fact, in the DOJ, we have the Department Circular 20, Department Circular 15, and other department circulars directing the regionalization of the collaboration and coordination of the DOJ with other law enforcement agencies with respect to the investigation and prosecution of money laundering and terrorist financing. These department circulars are also mirrored by other agencies, the PNP. They have also improved and added additional manpower like the DAFI investigators, the PNP, PIDEA, and AMLC increased their number of financial investigators in order for them to help identify, investigate terrorism financing and money laundering. These efforts are also helped by our training programs, the technical education for law enforcement, which has trained about 14,000 PNP personnel in the identification and investigation of money laundering and terrorist financing. We have also engaged with other foreign sponsors like the UNODC for the implementation of the standard operating procedure on how to implement the Anti-Terrorism Act investigation. So there are a lot of programs and circulars issued not only by the Department of Justice as well as the PNP, AMLC, which would ensure the sustainable efforts of the government in the identification, investigation, and prosecution of money laundering. And we are very confident that in the next mutual evaluation coming in 2027, all the recommendations by the Financial Action Task Force would be fully complied with. And we would not leave anything that will not be complied. If the 40 recommendations of the FATF are complied with, there is a strong possibility that we would not be placed in the gray list again. So that is the effort of the government, especially the Department of Justice. Thank you. Second. Good morning po, sirs, ma'am. John Consulta po from GMA Integrated News. First query po for our guest from the Department of Justice. Magandang araw po. Just want to clarify, gaano po kalaking factor po yung pagkakaalis po natin, pagkakaban ng mga POGO sa pagkakaalis po natin sa gray list? It is a very big factor. Kasi, one, noon pa lang sinasabi na ng PATF na dapat maganda yung licensing, supervision ng casinos. So in fact, one of the last na nakalabas dun sa kumbaga sa test is yung PAGCOR with the DOJ. With the DOJ. Now, as I've said earlier, mas nauna nakalabas yung matters concerning supervision of banks.
So, yung investigation, prosecution of crimes sa DOJ, at saka yung supervision ng PAGCOR over these casinos, medyo last matters na nakalabas. Nakapasa sa evaluation nila. It's a very big factor considering that it started from the top. A high level commitment to restrict illegal gambling and use of casinos in illegal matters. So, malaking bagay po yun kasi it came from the top. Tapos, nang na-cascade, maganda naman yung pag-implement. They discovered irregularities, anomalies, commission of crimes within POGOs through, of course, the PNP, the PAOK, the EMLC, which work together dito sa mga POGO na to. And then, more than that, may mga cases talaga na actually filed against POGOs. So I think malaking bagay yun. In connection to that po, sirs, ma'am, from January to February, meron na pong 3 batches ng mga Chinese nationals na naaresto in connection to alleged espionage. May mga reports po na lumabas that they are actually involved in efforts to legitimize themselves as a group, donating motorcycles, giving funds to LGUs and PNP units. The question is, tinitingnan niyo na po ba yung kanilang financial standing? Dahil po, meron po silang mga nire-represent na NGOs, volunteer groups, na hindi ko na lang babanggitin. Ito po iniimbestigahan niyo na po ba? At kung hindi po, bakit po sila at ma'am nakapasok po ng ganung mga finances na nagamit po nila as a cover for their intentions? These incidents just happened, di ba? So as I earlier stated, all criminal investigations start with the law enforcement. So at this stage, nasa police pa lang, at yung iba naman, nasa prosecutors pa lang. Pero even if nakarating na sa prosecutors, these are matters that involve yung unlawful activity. As I earlier said, ang money laundering is concerned with the use of the money which is profit or proceeds of the unlawful activity. So kung may mga ginawa sila ng unlawful activity, unang-unang iniimbestigahan yun. Hindi ko lang alam kung as of now, kasi sinabi mo nga yung mga saan yung malalaking pera ang involved. Hindi ko alam kung as of now, yung matter na yun, iniimbestigahan na ng AMLC or ng PNP or NBI. Ang iniimbestigahan pa lang, ang alam kong iniimbestigahan pa lang nila ngayon, yung mga unlawful activities which are, dati ang ginagamit natin, predicate crimes. Kumbaga, basis ng, later on, basis ng charges for money laundering. Siguro, ginagawa na nila. And simultaneous with the financial investigation and further investigation doon sa unlawful activity. Pero malalaman nyo yun kasi nahahayag naman yun palagi sa press, yung mga money laundering. By the way, this is a good opportunity for everybody to be aware of money laundering is. Kasi we have to admit that matagal na itong money laundering. But because hindi siya as publicized as the other crimes na palaging nakukover ninyo, money laundering parang nasa back burner palagi. It only came to fore when nangyari na naging at risk ang Philippines na maging blacklist, na ma-blacklist ng ating overstay ng Philippines sa gray list and finally nakalabas. Kasi kung hindi tayo nakalabas, because nag-overstay na tayo sa gray list, the next step would have been bumagsak tayo sa blacklist. At hindi natin gustong mabagsak sa blacklist. Kasi ang nandun yung mga countries na North Korea, Afghanistan, where talagang ang economy nila at ang financial system nila
hindi healthy. So, as a matter of pride, ayaw natin doon. At again, ang money laundering is not very much aware of ang mga tao. But if you look at it closely, very economically related ito sa pamumuhay ng Pilipinas. Sa dami ng overseas workers sa Pilipinas, pag ito, umagsak tayo doon, hindi na po makakapadala ng mabilis at madali ang ating mga overseas workers. Mataas na transaction fees, mataas na stricto na requirements. So magagalit po ang ating mga overseas workers. Unang-una na yan. At saka ano nangyayari sa ating ekonomiya? Because we know for a fact that the Philippine economy is sustained by remittances. So kaya kailangan importanteng i-sustain natin ang efforts natin sa against money laundering and terrorism financing. Okay, maraming salamat po. Kay Asik Domingo na lang po, sir. With your indulgence, mabilis lang po ito. Patanong po lang aming pong office. Doon po sa mga mahilig daw po mag-exercise, paano daw po mananatiling hydrated habang nag-gym, jogging, bike? Diretso yun na po baka may tips din po ang DOH para iwas heat exhaustion kapag physically active ka. Although you mentioned, sir, kanina yung pagsusuot ng sando and all the stuff. Tapos, dapat ba ihinto muna sa pag-gym exercise between 10 a.m. and 4 p.m. dahil sa matinding init? Yun lang po. Salamat. Thank you, John. Depende naman yan kung anong oras ka nag-gym at nag-exercise. Una sa lahat, ang importante sa DOH ay physical activity. Hindi kailangan na sa gym. Marami iba-ibang klaseng gym, may mga aircon gym, may mga bakal gym. Importante is kumikilos ang katawan. Hindi nga kailangan na may gym Minsan maglalakad, nagwawalis, nagtataob, taktak, tuyo at takip kontra dengue, physical activity rin yon. Kailangan kulitin natin, pasok natin yung soundbite. Importante yon dahil kumikilos ka, nagbo-burn ka ng calories. Now, pagkatanong is hydration, magdala ka ng tubig. Or at least kung wala kang dalang sarili mong tubig, dapat yung pinupuntahan mo na exercise center ay may available na malinis na tubig. So, ngayon, ang mga pinakamagandang oras na mag-exercise ay sa umaga, bago ng 9 o'clock, at sa hapon, pagkatapos ng 4 o'clock. So, medyo nagiging peak hours rin yan, kaya sinasabi nga namin, hindi ho kailangan na may membership, hindi kailangan na sa formal na exercise center. Maglakad po tayo, ang daming mga parke dyan na like Luneta, etc. na hindi naman nagagamit ganon. Ngayon po yung panahon, at hindi naman kasi malakas yung ulan Kung uulan-ulan, ambon-ambon lang, mawawala rin. So, hindi concerned masyado yung ulan. Basta importante, avoid the heat. Teka, ma'am, yung tinanong kasi kanina ni Jan about sa laundering, narinig ko ba sa inyo ng tama na yung laundering ay proceed and profit of a crime? So, laundering is a crime after a crime. Ma'am, ang tanong ko po sa... Correct. Ang tanong ko po sa inyo, so kung halimbawa, yung perang ipinadala na gagamitin sa espionage in itself is not yet laundering. Salamat po. Now I'm learning. Yung news kahapon, pinoint out tungkol dun sa guerrilla pogos. Sabi nila, merong inherent defect yung EO, banning pogos, that allowed at least tatlong malaking pogos operating or hiding in plain sight. Yung isa nasa Pasay, yung isa sa Makati. Pero malaki, 400 foreigners still operating despite yung order ni Presidente. Ano yung hindi ko maalala yung loophole na sinabi nila, illegal loophole. Hindi ko rin alam, sir, to be honest about it. Kung ano yung loophole na yun. So, if the loophole is on the executive order, only another executive order can, hindi sa level ng prosecutors yun. Pero, as far as money laundering is concerned, kung may ginawa silang illegal, like human trafficking, we will still prosecute them for money laundering if they profited from that unlawful activity, which is, kunwari, human trafficking. So, covered man sila, even if your existence nila, legal, yung gano'n. If they commit unlawful activities, like for example, ito,
human trafficking or kunwari, they get themselves into drug activities, kahit legal pa sila na institution, pogo or not, ipoprosecute natin yun. Kasi there are corporations hiding behind the legitimate na corporations. There are corporations which were created legally, tapos hindi naman sila, for example, allowed to solicit funds from public as investments. So ito yung mga investment scams. Pero they are valid, they are legally registered as corporations. Tama, korporasyon sila. Pero hindi naman sila, pero nag-commit sila ng crimes. They solicited money from the public as investments. Hindi naman sila allowed by SEC. So that's an unlawful activity. Tapos isa pa, estafa. Kasi yung pera ng sinulisit nila sa Ponzi scheme, sa investment scam, hindi naman nila binalik. Niloko lang nila yung investors. So even if they are legitimate corporations, ipoprosecute pa rin sila for estafa and later on, money laundering. So itong mga illegitimate na itong mga covered, hindi na cover ng EO, they will still be prosecuted if they commit crimes. Hello, sir. With respect to the money being sent here to the Philippines to finance espionage activities, while they may not be used for money laundering cases, it is possible that we may be charged for terrorism financing, especially if the espionage would later on lead to the death of Filipinos, the destruction of critical infrastructure. But because ultimately, espionage is the one-step process of armed struggle or terrorism. Yeah. Yung predicate crime ng laundering, kinakailangan mo sa Pilipinas mangyari o pwedeng ginawa yung crime sa ibang bansa? Pwede po sa ibang bansa. Halimbawa, may mga Filipinos na charged ng crimes abroad. So, nakikita na tayo ng mga ganun. Pwede po sila, yun po ang unlawful activity or predicate crime sa abroad. Pwede pong dito i-prosecute ng money laundering kung yung taong yun nag-transact dito sa Philippines. Yung pong na-hold na pera at napatunayang nilaunder nga, saan po mapupunta? Sa Estado o dun sa maaring biktima ng predicate unlawful activity? Confiscated yun in favor of the government. Pero kung may third party ka at may claim doon under the law on criminal forfeiture, pwede mong i-claim yung ganun. May mga batas din na nagsasabi na yung mga forfeited na assets, properties, monies, ganun, mapupunta din sa victims or may mabibigyan yung victims as victim assistance or doon sa effort na government yan. Halimbawa, trafficking, yung human trafficking. Nasasabi sa batas na makikinabang din yung victims, number 2, yung interagency council against trafficking for their programs against trafficking in persons.